Annalyn, wag mo nang dungisan ng araw na ito. Hindi ka kailanman naging legal na asawa ni Victor. Ang malakas na boses ni Doña Lourdes ay umalingaw sa gitna ng entablado ng pagtatapos habang ipinapakita ang wad na kontrata ng kasal sa harap ng mga guro at estudyante, at si Carlo ay dahan-dahang binitiwan ang kamay ng kanyang ina. Naramdaman ni Annalyn ang biglang panlalamig ng hangin sa loob ng bulwagan, bagamat tirik ang hapon sa Batangas. Ang hawak niyang sertipiko ng karangalan ng kanyang anak, isang katibayan ng 5 taon ng puyat, pagod at walang katapusang sakripisyo bilang isang biyuda at tagapamahala ng resort, ay tila biglang naging mabigat na bato. Tiningnan niya si Carlo, ang kanyang 22 taong gulong na anak, na ngayon ay dahan-dahang umiiwas sa kanyang tingin, habang ang bulong ng mga tao sa paligid ay nagiging parang kawan ng mga galit na bubuyog. Nakatayo sa harap ng mikropono si Doña Lourdes, ang kanyang biyenan na suot ang marangyang lace na barotsaya, may hawak na gintong baston. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang isang babaeng nagngangalang Clarissa, may hawak na mga bata na tila 10 taong gulang. Heto ang opisyal na sertipiko ng kasal mula sa Civil Registry. Patuloy ng matandang bansa, habang iwinagayway ang isang pirasong papel na may selyo ng pamahalaan. Ikinasal si Victor kay Clarissa, 15 taon na ang nakalilipas, bago pa man niya makilala ang babaeng ito na pinalabas na biyuda niya. Si Annalyn ay walang iba, kundi isang mga agaw na sumira sa pamilya ng aking anak. Ang matinding kahihiyan ay tila isang dambuhalang alon mula sa lawa ng Taal na sumakal sa leeg ni Annalyn. Ang mga flash ng mga kamera ng mga mamamahayag ay naging parang mga saksak ng patalim. Tiningnan niya si Carlo, pilit na humihingi ng tulong. Carlo, anak, hindi totoo yan. Alam mo kung paano tayo naghirap ni tatay mo bago siya nawala sa lawa? Ngunit si Carlo, sa gitna ng kahihiyan sa harap ng kanyang mga propesor at kapwa mag-aaral, ay marahang dinala ang kanyang kamay sa likod ng kanyang likuran. Imiwas niya ang kanyang mukha. Pilit na binabasa ang pulang karpet sa sahig habang nanginginig ang kanyang balikat. Mrs. Annalyn, pakiusap po, sumama kayo sa amin sa ibaba ng entablado upang hindi magka-eskandalo. Bulong ng isang opisyal ng unibersidad, marahang hinahawakan ng kanyang siko. Sa ilalim ng panlalabo ng kanyang mga mata dahil sa luha ng dusa, nakita ni Annalyn kung paano dahan-dahang lumapit si Doña Lourdes kay Carlo, tinapik ang balikat ng bata, at iginya ito palabas ng entablado nang hindi man lang siya nililingon. Nang gabing iyon, ang ulan sa Taal ay bumubuhos ng may kasamang malalakas na kidlat na nagmumula sa nagbabadyang sikat ng bulkan. Pagdating ni Annalyn sa resort, ang maliit na paraiso sa tabi ng lawa na binuo niya ng pawis at dugo upang bayaran ang kakutang ng kanyang namayapang asawa, sumalubong sa kanya ang kanyang kakgamit. Ang kanyang mga lumang duster, ang mga larawan ni Carlo noong bata pa, at ang mga sertipiko niya ay nakakalat sa basang damuhan sa labas ng tarangkahan ng resort. Ang pinto ng kanyang opisina ay nakatatak na ngayon kung malaking paunawa ng pagsasara na may lagda ng abogado ng pamilya. Wala ka ng lugar sa resort na ito, Annalyn? Sigaw ni Doña Lourdes mula sa balkonahe, habang nakatayo sa likod niya si Clarissa na may hawak na payong. Ang gula ang kasal mo kay Victor ay walang silbi. At si Carlo? Kung sasama siya sa iyo, mawawala ang kanyang scholarship sa Manila at hinding-hindi niya makukuha ang karapatan sa pamana ng aking pamilya. Napatitig si Annalyn sa balkonahe. Ang ulan ay humahampas sa kanyang muha habang yakap-yakap niya ang isang lumang litra tunang pamilya. Sa di kalayuan, nakita niya ang bintana ng silid-aklatan ng resort. Doon, nakatayo si Carlo. Nakita niya ang kanyang anak na dahan-dahang lumapit kay Doña Lourdes at pumasok sa loob ng mansyon, tinatanggap ang pananahimik kapalit ng kanyang kinabukasan. Isang matinding kirot ng dusa ang sumaksak sa puso ni Annalyn ng dusa bilang ina. Ang anak na binuwis niya ang buhay upang palakihin ay mas pinili ang yaman at pangako ng kanyang biyenan. Dinala ni Annalyn ang kanyang sarili sa isang maliit at madilim na kwarto sa Tagaytay. Isang silid na tila selyado mula sa init ng buhay. Mula sa bintana, nakikita niya ang Taal Volcano sa gitna ng lawa. Nag-aalburoto at naglalabas kumanipis na usok ng tro at abong
pumapailan lang sa langit. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang kanyang burner phone. Dun, may isang mensaheng pumasok mula sa isang hindi pamilyar na numero sa Mindoro. Isang larawan. Nang buksan niya ang larawan, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang lalaking nakaupo sa isang wheelchair sa tapat ng isang lumang bahay sa Mindoro. Ang lalaki ay payat, ang kanyang mga mata ay walang buhay at tila nakatitig sa kawalan, ngunit ang mukha na yon ay hindi kailanman malilimutan ni Annalyn. Si Victor. Ang asawang akala niya ay namatay sa lawa 5 taon na ang nakalipas ay buhay pa. Ngunit hindi na siya ang Victor na kanyang kilala. Siya ay tila isang anino ng isang taong nawala ang kaluluwa. Humigpit ang pagkakahawak ni Annalyn sa larawan ng kanyang asawa. Ang kakluha ng kahihiyan ay dahan-dahan nang natuyo sa kanyang mga pisngi, pinalitan ng isang matigas determinasyon na muling gisingin ang katotohanan. Doña Lourdes? Victor? Bulong ni Annalyn sa dilim ng silid habang nakatingin sa nag-aalburotong bulkan sa malayo. Kinuha niyo ang anak ko. Winasak niyo ang aking danggal. Pero sisiguraduhin kong ang tronong Taal ang magiging saksi sa pagbagsak ng inyong buong pamilya. Ang malamig na hamog ng Tagaytay ay dahan-dahang pumasok sa mga siwang ng kahoy na dingding ng maliit na silid paupahan ni Annalyn. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang telepo, nakatitig sa larawan ng wheelchair ni Victor sa Mindoro. Ang asawang akala niya ay namaya pa na 5 taon na ang nakalipas ay buhay, ngunit tila isang anina na lamang ng kanyang nakaraan. Isang marahang kumatok sa pintuan ng kanyang silid ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Nang buksan ni Annalyn ang pinto, sumalubong sa kanya ang basang mga mukha ni Namang Tasyo, Aling Nena na tagalinis ng kwarto, at 2 pang bangkero mula sa resort. Ang kanilang mga damit ay may bahid ng abo ng Taal at basang lupa, ngunit ang ngiti sa kanilang mga mata ay puno ng pagmamalasakit. Nay, Annalyn? Bulong ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay raring lumuluha habang iniaabot ang isang basket ng sariwang tilapia mula sa lawa at isang maliit na sobre. Nabalitaan namin ang ginawa ni Doña Lourdes sa iyo kahapon. Napakawalang puso niya upang itapon ka sa putikan pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo mo para sa resort. Heto, may kaunting tulon kami mula sa ipon ng mga kasamahan para pambayad mo muna sa kwartong ito. Naramdaman ni Annalyn ang matinding init sa kanyang dibdib. Ang kanyang kakluha, na dati ay dahil sa dusa ng pagtataksil, ngayon ay dahan-dahang pumatak dahil sa pasasalamat. Ang pag-ibig at malasakit na kanyang itinanim sa manggagawa sa nakalipas na 5 taon ay muling nagbunga sa oras ng kanyang pinakamadilim na yugto. Salamat, mga kasama. Pabulong na sagot ni Annalyn habang tinatanggihan ang sobre. Ngunit, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Kailangan niyo rin ng panggastos para sa inyong mga pamilya. Nay Annalyn, pakiusap, tanggapin niyo po. Giit ni Mang Tasyo. Kung hindi dahil sa inyo, matagal lang sarado ang resort at wala kaming trabaho. Ang espiritu ng bayanihan sa dalampasigan ay hindi kailanman mawawala para sa iyo. Sinisiguro kong hindi magiging madali para kay Clarissa ang pamamahala. Seryosong dagdag ni Maing Tasyo. Simula kaninang umaga, ang lahat ng bangkero at tagalinis ng kwarto ay sama-samang nagwelga. Walang sinumang gustong magtrabaho para sa kanila. Paralisado ang buong resort na yon. Natigilan si Annalyn. Nagwelga kayo? Baka ipahuli kayo ni Doña Lourdes sa pulis. Hayaan mo siya, Nay Annalyn. Hindi niya kayang patakbuhin ang resort ng mag-isa habang ang Taal ay unt-unting nag-aalboroto. Sagot ni Mang Tasyo bago sila dahan-dahang nagpaalam upang bumalik sa lawa. Nang makaalis ang mga kasamahan, sinimulan ni Annalyn na linisin ang maliit na maleta na nagawa niyang bitbitin kagabi. Sa ilalim ng tagong bulsa ng lumang maleta ni Victor, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na plastik na bote. Inilabas niya ito. Isang walang lamang bote ng gamot. Ang nakasulat sa label nito ay Mindoro Psychiatric Clinic. Napako ang tingin ni Annalyn sa bote. Ang larawan ng wheelchair ni Victor sa Mindoro na natanggap niya kagabi ay mabilis na nagdugtong sa kanyang isipan.
Ang aksidente ng kanyang asawa, 5 taon na ang nakalipas, ay hindi isang simpleng pagbaligtad ng bangka. Si Victor ay buhay. Ngunit siya ay tinatago at dahan-dahang pinapatay ang wisyo sa pamamagitan ng katgamot sa loob ng Mindoro. Victor? Ano ang ginawa nila sa'yo? Bulong ni Annalyn, ang kanyang takot ay tuluyan ng pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Kailangan niyang pumunta sa Mindoro upang mahanap ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang pagtitingin sa bintana na nakatutok sa ibaba ng bundok ng Tagaytay, tumunog ang kanyang telepono. Isang anunsyo mula sa balita sa telebisyon. Napakunot ang noo ni Annalyn nang makataas ang larawan ni Carlo na nakatayo sa gitna ng san ng resort sa tabi ni na Doña Lourdes at Clarissa. Si Carlo ay pormal nang inilagay sa lupo ng kakdirektor ng resort. Ang kanyang pirma ay nakatatak sa bagong resolusyon ng pamamahala. Ang mga mata ng kanyang anak sa screen ay puno ng dusa, ngunit ang kanyang pagpili na sumunod sa kanyang lola ay nagbigay ng matinding kirot sa puso ni Annalyn bilang ina. Ang bitag ni Doña Lourdes ay unti-unti nang sumasara, at ang kanyang anak ang unang nahulog sa loob nito. Ang amoy ng sariwang isda, tuyo, at ang usok ng mga jeep ay humalo sa manipis na abo ng taal na nakalutang sa hangin ng palengke sa bayan ng Talisay, Batangas. Nakasuot si Annalyn ng isang lumang sombrerong buri na nakatakip sa kanyang mukha at isang maruming apron na may bahid ng kaliskis ng tilapia. Ang kanyang mga kamay ay amoy lansa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, pabalik-balik ang tingin sa karamihan ng mga taong namimili. Hindi nagtagal, nakita niya ang paghinto ng mamahaling itim na kotse ng pamilya de Cruz. Bumaba si Clarissa, suot ang kanyang mamahaling damit at may hawak na payong, kasama ang 2 malalaking gwardiya ni Doña Lourdes. Dito lang kayo sa kotse. Utos ni Clarissa sa mga gwardiya habang papasok siya sa makitid na pasilyo ng palengke upang bumili ng ilang prutas. Ito na ang pagkakataon ni Annalyn. Dahan-dahan niyang sinundan si Clarissa sa pagitan ng mga sapsap at mga sako ng bigas. Nang lumiko si Clarissa sa isang tahimik na eskinita sa likod ng tiyangge ng mga tuyo, mabilis na humarang si Annalyn sa kanyang tapat. "Sino ka?" Gulat na tanong ni Clarissa, pilit na humahakbang pabalik ng may takot. Inalis ni Annalyn ang kanyang sombrero, inilantad ang kanyang mukha na puno ng pawis at determinasyon. "Clarissa, huwag kang sumigaw kung ayaw mong ibunyag ko ang iyong mukha at ang kasalanan mo sa buong palengke." Annalyn, nanlaki ang mga mata ni Clarissa, nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang pitaka. Paano? Paano ka nakalabas? Huwag kang lalapit sa akin. Sisigaw ako para tawagin ang mga gwardiya." Hindi natakot si Annalyn. Mabilis niyang inilabas mula sa kanyang duster ang walang lamang bote ng gamot na may label ng Mindoro Psychiatric Clinic. "Heto, kilala mo ba ito, Clarissa?" Malamig na tanong ni Annalyn, ang boses ay puno ng kapangyarihan. "Ang gamot na ito ay nagmula sa Mindoro, kung saan ninyo tinatago ang aking asawa. At ang bata, si Isabel. Ang bata ba na ipinagmamalaki ni Doña Lourdes ay tunay na anak niya ni Victor?" Nabitawan ni Clarissa ang kanyang basket ng mga prutas, ang mga mansanas at dalandan ay gumulong sa maputik na semento. Paano napunta sa iyo ang buting yan?" "Sabihin mo sa akin ang totoo, Clarissa. Ang katotohanan ay may sariling daan." Banta ni Annalyn habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ng dalaga. Ang kanyang kuko ay bumaon sa balat ni Clarissa. Pilit na ipinaparamdam ang galit ng isang inang inagawan ng pamilya. Umiyak ng mahina si Clarissa. Pilit na iniiwas ang kanyang tingin. "Hindi ko anak si Isabel kay Victor. Siya ay anak ng yumaong kapatid ni Victor, si Manuel. Namatay si Manuel sa isang aksidente sa kotse matapos niyang bantaang isisiwalat ang mga ginagawang money laundering ng maruruming pera ni Doña Lourdes sa pamamagitan ng resort. At ang sertipiko ng kasal? Ang papel na ginamit niyo para hiyain ako sa harap ng anak ko sa araw ng kanyang pagtatapos? Peke ang kontratang yun." Pag-amin ni Clarissa habang pilit na pinupunasan ang kanyang luha.
Ginawa yun gamit ang lumang papel mula sa isang selyadong munisipyo sa Mindoro na matagal nang sarado, 10 taon na ang nakalipas. Ginawa ito ni Doña Lourdes upang maging walang silbi ang kasal mo kay Victor at makuha niya ang buong kontrol sa resort. Nasaan si Victor? Nasaan ang asawa ko? Niyakap ni Annalyn si Clarissa ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng pot. Nasa isang malaking plantasyon ng niyog sa Mindoro. Bulong ni Clarissa, halos hindi makahinga sa tinde ng hawak ni Annalyn. Tinatago siya roon ng aking pamilya sa ilalim ng utos ni Doña Lourdes. Pinapainom siya ng mga gamot na yan araw-araw upang manatili siyang tulala at walang maalala. Pakiusap Annalyn, pinilit lang ako. Hawak ni Doña Lourdes ang buhay ng aking ama. Napatigil si Annalyn. Ang kanyang asawa ay buhay, ngunit dahan-dahang pinapatay ang wisyo ng sarili nitong ina. Ang tindi ng kasamaan ni Doña Lourdes ay walang katapusan. Bago pa man makasagot si Annalyn, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa dulo ng iskinita. Tita Clarissa, narito ka lang pala? Si Carlo. Kasama nito ang 2 malalaking gwardiya ng mansyon ng mga De Cruz. Mabilis na isinuot muli ni Annalyn ang kanyang sombrero at yumuko, nagpanggap na nag-aayos ng mga sako ng tilapia sa tabi ng daan. Lumapit si Carlo kay Clarissa, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagod. Ngunit bago pa sila makaalis, dahan-dahang tumingin si Carlo sa nagbebenta ng isda sa kanyang tapat. Naramdaman ni Annalyn ang matinding kaba habang ang anino ng sarili niyang anak ay tumatama sa kanyang likuran. Tila may napapansin itong kakaiba sa hugis ng katawan ng kanyang ina. Ang dahan-dahang pagbagsak ng tro at abong galing sa nag-aalburotong bulkan ng Taal ay lumilika ng kakaibang tunog sa bubong ng maliit na silid paupahan ni Annalyn sa Tagaytay. Ang mundong dati ay luntian at maganda sa paligid ng lawa ay tila unti-unting nababalot ng kulay abo, sumasabay sa madilim na takbo ng tadhana ng kanyang pamilya. Sa loob ng opisina ng resort noong hapon na yon, timitigan ni Carlo ang kanyang gintong singsing sa pagtatapos. Sa kanyang tapat, nakaupo si Doña Lourdes, may hawak na isang itim na credit card at mga papeles ng pagmamay-ari. Carlo, aking apo. Mayaman at may kapangyarihan ang boses ng matanda habang itinutulak ang mga dokumento. Para sa iyo ang lahat ng ito. Ipasok kita sa lupo ng mga direktor ng resort. Bibigyan kita ng sapat na pondo para sa iyong pag-aaral sa Manila. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang kasunduang ito para sa pagbebenta ng ilang bahagi ng lupa ng resort. Gawin mo ito para sa pamilya natin. Naramdaman ni Carlo ang bigat ng tukso. Ang pangarap niyang makatakas sa kahirapan at bigyan ng magandang buhay ang kanyang ina ay nasa harap na niya. Ngunit ang kapalit nito ay ang pakikipag-alyansa sa taong nagtapon sa kanyang ina sa putikan. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na nababalot ng usok ng bulkan. Lihim na pumunta si Carlo sa silid paupahan ng kanyang ina sa Tagaytay. Nang buksan ni Annalyn ang pinto, agad niyang niyakap ang kanyang anak. Walang galit, walang sumbat sa kanyang mga mata. Tanging ang wagas na pagmamahal ng isang ina ang sumalubong sa kanya. Anak! Bulong ni Annalyn habang hinahaplos ang piski ni Carlo na basa ng luha. Hindi kita sinisisi. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon mo. Nay, patawarin niyo po ako. Hikbi ni Carlo habang lumuluhod sa harap ng kanyang ina. Nasilaw ako sa mga pangako ni Lola. Natatakot po ako na mabaon muli tayo sa utang at mawalan ng kinabukasan. Hinawakan ni Annalyn ang mga balikat ng anak, pinilit itong tumingin sa kanya. Carlo, makinig ka sa akin ng mabuti. Ang yaman ng pamilya De Cruz ay may amoy ng maruruming pera ng money laundering at dugo ng iyong amang si Victor at ng iyong tiyuhin. Huwag mong ibebenta ang iyong kaluluwa para sa ginto ni Doña Lourdes. Inilabas ni Annalyn ang walang lamang bote ng gamot mula sa Mindoro Psychiatric Clinic na nakatago sa kanyang duster. Heto, sabi ni Annalyn. Buhay ang tatay mo, Carlo. Ngunit dahan-dahan nilang pinapatay ang kanyang isip sa Mindoro sa pamamagitan ng mga gamot na ito.
Pupunta ako doon ngayong gabi upang iligtas siya. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natutulog na budi. Napagtanto niya na ang kanyang ina ay mag-isang nagdadala ng lahat ng pasanin upang protektahan siya, at ngayon ay oras na para magsilbi siyang kalasag ng kanyang ina sa loob ng resort. Nay, ako ang bahala rito. Sabi ni Carlo. Ang boses ay puno ng determinasyon habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Haharapin ko si Lola. Patatagalin ko ang pagpirma sa mga dokumento ng pagbebenta ng lupa habang hinahanap niyo si tatay sa Mindoro. Bago umalis, dahan-dahang kinuha ni Carlo ang kamay ni Annalyn at inilapat sa kanyang no. Ang sagradong tradisyon ng pagmamano sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ito ay isang tahimik na panata na poprotektahan niya ang kanyang ina, anuman ang mangyari. Umalis si Carlo sa dilim, habang si Annalyn ay naghanda para sa kanyang paglalakbay patungong Mindoro kasama si Mang Tasio. Sa bintana, pinanood ni Annalyn ang dahan-dahang pag-ugong ng lupa. Ang bulkan ng Taal ay patuloy na nag-aalburoto, tila isang hudyat na ang oras ng paghuhukom ay mabilis na lumalapit. Ang marahas na paggaspang ng mga dahon ng niyog sa ilalim ng hagupit ng hangin at ulan sa Mindoro ay tila nagbabadya ng simula ng isang mapanganib na paghahanap. Sa gitna ng dilim at basang kalsada, tinahak ni na Annalyn at Mang Tasio o Mang Tasio ang maputik na daan patungo sa isang hilahilang plantasyon ng niyog. Ang bawat hakbang nila sa putikan ay may kasamang kaba. Ngunit ang larawan ni Victor na nakatago sa kanyang telpon. No ang nagsisilbing tanging tanglaw niya sa gitna ng unos. Nang marating nila ang lumang bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng plantasyon, nakita nilang walang gwardiya sa labas dahil sa tindi ng bagyo. Lumapit si Annalyn sa isang lumang binta ng kahoy na may sira sa gilid ng kusina. Dahan-dahan niyang itinulak ang trangka nito at lumusot sa loob, kasunod si Mang Tasio. Ang loob ng bahay ay amoy luma-amoy ng basang kahoy at matapang na kemikal ng mga gamot. Sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lampara, nakita ni Annalyn ang isang wheelchair. Doon nakaupo si Victor. Nanginig ang buong katawan ni Isabel, ni Annalyn. Nanigas si Annalyn sa kanyang kinatatayuan. Ang asawang akala niya ay namatay 5 taon na ang nakalipas, dahil sa pagtaob ng bangka ay buhay. Ngunit siya ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatitig sa kawalan na tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Mabilis na lumapit si Annalyn at lumuhod sa tapat ng wheelchair ng kanyang asawa. Victor! Victor! Ako ito, si Annalyn, ang asawa mo. Bulong niya habang hinahawakan ang mga kamay nito. Tumingin si Victor sa kanya, ngunit walang kahit anong pagkilala sa kanyang mga mata. Sino ka? Huwag mo akong saktan. Darating si Clarissa. Si Clarissa ang naglista about sa akin. Laramdaman ni Annalyn ang matinding kirot sa kanyang puso. Si Clarissa, ang kasabwat ni Doña Lourdes ay pinalabas na tagapagligtas sa loob ng naguguluhang isip ni Victor sa pamamagitan ng mga gamot na iyon. Hindi, Victor. Ako ang asawa mo. Inilabas ni Annalyn ang lumang singsing sa kasal mula sa kanyang duster. Tingnan mo ito, Victor. Ang singsing natin. At si Carlo, ang anak natin, nagtapos na siya ng pag-aaral. Napatigil si Victor. Bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo ng may matinding sakit. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa tindi ng pagbabalik ng mga piraso ng kiok. Alaala, Carlo. Ang bangka. Ang lawa. Bilong ni Victor, pilit na lumalaban ang kanyang isip sa tindi ng epekto ng anhedonia. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahan-dahang hinawakan ni Victor ang magaspang na kamay ni Annalyn. Ang kanyang mga mata ay lumambot, at sa ilalim ng malamlam na liwanag, nagsimula siyang humui ng isang pamilyar na hele. Ang lumang hele na palagi niyang kinakanta kay Carlo nung sanggol pa ito upang patulugin. Hele, matulog ka na, aking anak. Bilong ni Victor habang ang mga luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang walang buhay na mga mata. Niyakap ni Annalyn ang kanyang asawa ng napakahigpit. Ang kanyang mga luha ay humalo sa basang mukha ni Victor. Buhay ang kanyang asawa,
ngunit dahan-dahang pinapatay ng sarili nitong ina ang kanyang kaluluwa. Biglang humigpit ang hawak ni Victor sa kamay ni Annalyn. Sa loob ng ilang segundo, tila nagkaroon ng liwanag ang kanyang isip. Annalyn, makinig ka sa akin. Pabulong nga sabi ni Victor, ang boses ay paos ngunit may diin. Ang mga papeles ng money laundering at ang aking tunay na testamento, itinago ko sa loob ng hop ng compass box ng ating lumang bangkang kahoy sa Taal. Doon mo hanapin. Bago pa man siya makapagsalita muli, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Ang tito ni Clarissa at dalawa pang trabahador na may hawak na itak ay pumasok. Sino kayo? Bakit niyo pakikialaman ng may sakit? Mabilis na humarang si Mang Tasyo mula sa likod. Hawak ang isang malaking kahoy. Takbo, Annalyn! Buong lakas na itinulak ni Annalyn ang wheelchair ni Victor palabas sa maputik na daan sa ilalim ng ulan. Sa ilalim ng ulan. Sa tulong ng ilang magsasaka sa Mindoro na matagal nang may utang na loob kay Victor at alam na siya ay tinatago rito ng ilegal, naghanda sila ng isang kariton na hila ng kalabaw. Isinakay nila si Victor sa kariton, tinakpan ng makapal na tarpaulin at mabilis na tinahak ang madilim na sagingan patungo sa naghihintay na bangka sa daungan. Habang naglalakbay sila pabalik sa lawa ng Taal, nakatanggap ng tawag si Doña Lourdes mula sa Mindoro. Nalaman niyang nakatakas si Victor. Ang mukha ng matandang babae ay napuno ng matinding galit at takot. Alam niyang si Annalyn ang nasa likod nito. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang pinuno ng seguridad. I-block ninyo ang lahat ng musura ng bangka sa lawa ng Taal. Walang sinumang pwedeng dumaong nang hindi ninyo sinisiyasat. At sabihin mo kay Carlo, kailangang pirmahan niya ang kasunduan ng pagbebenta ng lupa bukas ng umaga, anuman ang mangyari. Ang oras ay mabilis na tumatakbo, at ang nagbabagang galit ng Taal ay tila handa ng sumabog sa kanilang pagbabalik. Ang bawat matigas at mabagal na damba ng gintong basto ni Doña Lourdes sa makintab na sahig ng silid pulungan ay tila tunog ng oras ang dahan-dahang nagbabanta ng kapahamakan. Sa loob ng marangyang opisina ng resort, nakatayo si Carlo sa tapat ng lamesa na paliligiran ng mga abogadong nakasuot ng makapal na suit at mga kinatawan ng banyagang korporasyon. Pirmahan mo ito, Carlo. Huwag mong sayangin ang aking pasensya. Bulyaw ni Doña Lourdes sabay hampas ng kanyang baston sa ibabaw ng lamesa. Para sa kinabukasan mo ito. Kapag pinirmahan mo ang kasunduan ng pagbebenta ng lupa, mapapasa iyo ang buong pamana ng pamilya de Cruz. Ngunit kung tatangi ka, sisiguraduhin kong mabulok ang nanay mo sa dumi ng kahihiya yung ginawa ko sa kanya kahapon. Nanginginig ang mga kamay ni Carlo habang hawak ang panulat. Batid niya ang tindi ng kasamaan ng kanyang lola. Ngunit naalala niya ang yakap ng kanyang inang si Annalyn at ang nanginginig ditong boses na nagbabalas sa kanya tungkol sa maruruming pera ng pamilya. Kailangan niyang patatagalin ng oras. Kailangan niyang hintayin ang pagbabalik ng kanyang ina mula sa Mindoro. Lola? Pinilit ni Carlo na patatadin ang kanyang boses. Hindi po ganun kadali ito. Ang mga dokumento, kailangan pa po nating repasuhin ang mga legal na aspeto. Legal na aspeto? Lahat ng abogadong nakapaligid sa iyo ay binabayaran ko. Galit na tugon ng matanda. Biglang bumasag sa katahimikan ng pulong ang isang malakas at ritmong tunog mula sa labas ng gusali. Tunog ng mga kawayang sagwa ng mga magsasaka at bangkero na tumatama sa mga bangka. Nay Annalyn! Ibalik ninyo si Nay Annalyn! Ang sigaw ng daan-daang manggagawa sa labas ng Sandang Resort ay umalingaw-ngaw. Sama-sama silang nagwelga, nagtayo ng barikada sa labas upang harangan ang pagbebenta ng lupang tinitirhan ng kanilang mga pamilya. Nataranta ang mga banyagang kinatawan. Tumingin si Carlo sa labas ng bintana. Ang mga tao ng kanyang ina ay naroon, lumalaban para sa kanila. Lola, hindi natin pwedeng ituloy ang pirmahan ngayon. Mabilis na sabi ni Carlo, ginagamit ang kaguluhan bilang dahilan upang patagalin ang oras. Masyadong mapanganib ang sitwasyon sa labas. Kailangan nating ayusin ang seguridad bago pirmahan ang paglilipat ng lupa.
Bago pa man makasagot si Doña Lourdes, isang dambuhalang ugong ang nagmula sa kailaliman ng lawa. Ang buong silid-pulungan ay marahas na nanginginig. Ang mga mamahaling basong kristal sa ibabaw ng lamesa ay nahulog at nabasag sa sahig. Nagkagulo ang mga abogadong banyaga. Mabilis na nagtakbuhan palabas ng gusali, takot na malibing ng buhay sa ilalim ng gumuho na kisame ng opisina dahil sa lindol ng bulkan. Tumingin si Carlo sa bintana patungo sa direksyon ng Taal Volcano. Ang bulkan ay patuloy na naglalabas ng makapal na tro at abong kulay abo, tila nag-aalburoto at naghahanda ng isang matinding parusa. Napangiti ng bahagya si Carlo sa kanyang puso. Ang kanilang lupa, ang kanilang bulkan ay kasalukuyang pinarurusahan ang kasakiman ng aking lola. Tamni niya habang pinapanood ang nagkakagulong mga tao sa loob ng resort. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Carlo ang pang-ininig ng kanyang telpon no sa bulsa. Isang lihim na mensahe mula sa kanyang ina. Carlo, nahanap ko na ang tatay mo sa Mindoro. Ligtas siya at pabalik na kami sa Tagaytay. Huwag kang pipirma sa kahit anong papel. Ang bawat salita ay nagbigay ng matibay na lakas kay Carlo. Buhay ang kanyang ama. May pag-asa pa silang bawiin ang lahat. Humarap si Carlo, kay Doña Lourdes na ngayon ay nakatayo sa tabi ko bintana, pilit na pinatitigas ang kanyang mukha habang nakatingin sa pulang langit ng Taal. Lola, lumalala ang lindol, sabi ni Carlo. Kailangan na nating mag-evacuate. Tumingin si Doña Lourdes sa kanya ng may malamig na ngiti. Evacuate? Hinding-hindi ako aalis nang hindi nakukuha ang resort na ito, Carlo. Bukas ng umaga, bago tayo lumikas, daganapin ang kasal ni na Victor at Clarissa sa selyadong sign ng resort. Kahit sumabog pa ang Taal, gagawin ko silang kasal upang maging legal ang pagmamay-ari ko sa lahat ng ito. Ang malalim at nakatutulig na ugong mula sa kailaliman ng lawa ng Taal ay yumanig sa bawat agos ng tubig, sumasabay sa mabigat na kabog ng dibdib ni Annalyn. Nakatayo siya sa ibabaw ng lumang bangkang kahoy ni Victor na lihim na nakadaong sa isang liblib na baybayin ng lawa, habang ang abo ng bulkan ay nagsisimula ng bumagsak na parang mainit na nyebe sa kanyang balikat. Bilisan natin, Annalyn. Nag-aalalang bulong ni Mang Tasyo habang binabantayan ang paligid ng pampang ng lawa. Hindi magtatagal ang katahimikan dito. Alam kong ipinahahanap na tayo ni Doña Lourdes sa kanyang mga tauhan. Dahan-dahang lumapit si Annalyn sa lumang kompas ng bangka. Ang kompas na ito, na gawa sa kinakalawang na tanso, ay matagal nang hindi nagagamit. Gamit ang lumang susi ng kahadiyero na palagi niyang itinabi sa loob ng kanyang duster, dahan-dahan niyang ipinasok ito sa maliit na lock ng kahon ng kompas. Sa isang mahinang kalasing ng pag-lock ng mekanismo, bumukas ang takip ng kompas. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang takip. Ang tro at abo ng bulkan ay nagsisimula ng bumalot sa kanyang buhok at basang duster. Sa loob na makitid na espasyo sa ilalim ng kompas, nakabalot sa isang piraso ng basang tela, ay isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Nang buksan niya ito, ang unang sumalubong sa kanya ay ang pamilyar na sulat kamay ni Victor, orihinal na huling habilin na may selyo ng notaryo. Malinaw na nakasaad doon, ipinagkakaloob ko ang 50% ng resort sa aking asawang si Annalyn. Siya ang nagbigay ng buhay sa pamilyang ito. Naiyak si Annalyn, niyakap ang papel sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, pinalabas ni Doña Lourdes na siya ay walang kwentang asawa at nagdadala ng malas. Ngunit si Victor ay patuloy na nag-isip ng paraan upang protektahan siya bago siya pinatapon ng sarili nitong ina sa pamamagitan ng pagtaob ng bangka. At dun, sa ilalim mismo ng kinalalagyan ng kompas, may isang maliit na bagay na nakadikit sa pamamagitan sa lumang tape. Isang pilak na singsing sa kasal, ang ekstrang singsing ni Victor na sadyang itinago rito. Ito ang naging huling paumanhin mula sa kanyang asawa na nagpatagos ng tindi ng emosyon sa kanyang puso. Kasama sa kahon ang isang maliit na notebook na naglalaman ng lahat ng bank accounts at mga transaksyon ng money laundering ng maruruming pera ni Doña Lourdes sa pamamagitan ng resort. Habang binabasa ang mga papeles, nakita rin ni Annalyn ang 2 piraso ng plane ticket patungong ibang bansa
na nakapangalan kina Doña Lourdes at Clarissa. May petsa ito para sa kinabukasan pagkatapos ng planong bula ang kasal. Nais nilang tumakas pagkatapos ng kasal. Bulong ni Annalyn kay Mang Tasio. Gagamitin nila ang kasal upang maging legal ang pagbebenta ng lupa kay Carlo at pagkatapos ay iiwan nila tayong lahat dito habang nag-aalboroto ang bulkan. Biglang nakarinig sila ng tunog ng makina ng kano mula sa malayo. Annalyn, nandyan na sila! Sigaw ni Mang Tasio habang nakatitig sa pulang ilaw ng kano ng mga gwardya ni Doña Lourdes na mabilis na lumalapit. Mang Tasio, paano po kayo? Nag-aalalang tanong ni Annalyn habang niyayakap ang kahon ng ebidensya. Tumalon ka sa tubig, Annalyn? Ako ang bahalang umakit ng kanilang atensyon. Sigaw ng matanda sabay pinaandar ang makina ng lumang bangka upang tumakbo sa kabilang direksyon. Walang pagpipilian si Annalyn. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na kahon ng mga dokumento at tumalon sa malamig na tubig ng lawa ng Taal. Pilit niyang nilangoy ang distansya patungo sa masukal na bahagi ng dalampasigan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at sa tindi ng kaba habang naririnig ang sigaw ng mga tauhan ni Lord sa malayo. Nang marating ni Annalyn ang dalampasigan at dahan-dahan siyang lumabas sa tubig, tumingin siya sa langit ng Tagaytay. Ang buong kalawakan ay tuluyan ng naging kulay abo at madilim sa gitna ng tanghali, habang ang nakalulunod na tunog ng sirena ng babala ng paglilikas ng Alert Level 4 ay walang patid na umalingaw-ngaw sa buong lalawigan ng Batangas. Ang oras ay natapos na, at ang sikat ng Taal ay handa ng lamunin ang lahat ng kanilang kasalanan at paghihirap. Ang dahan-dahang lagutok ng abong galing sa bulkan na bumabagsak na parang mainit na buhangin sa ibabaw ng mga tuyong dahon ng niyog sa paligid ng bulwagan ng resort ay nagpabigat sa atmosfera ng panganib. Sa loob ng tumatakbong jeepney na puno ng mga sako ng bigas at mga gamit sa paglikas, pinunasan ni Annalyn ang pawis sa noo ng kanyang asawa. Sa tulong ng mga lokal na halamang gamot na ibinigay ng mga magsasaka at ng maligamgam na gata ng niyog, pilit na pinasuka ni Annalyn si Victor. Nais niyang ilabas ng asawa ang lahat ng mga kemikal ng anhedonia na matagal nang nagpapadilim sa kanyang isip. Matapos ang ilang minutong pag-ubo at pagsusuka ng maitim na likido, ang mga mata ni Victor, na dati ay walang buhay at tila nakatitig sa kawalan, ay dahan-dahang nagkaroon ng liwanag. Annalyn! Mahinang bulong ni Victor, hinawakan ng kamay ng asawa gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang aking anak, si Carlo. Buhay ka, Victor. Narito na ako, hindi na kita iiwan. Nanginginig ang boses ni Annalyn sa tindi ng saya at takot habang niyayakap ang kanyang asawa sa loob ng jeepney. Nang marating nila ang pintuan ng resort, sumalubong sa kanila ang isang matibay na barikada ng mga manggagawa. Si Doña Lourdes at si Clarissa ay kasalukuyan ng naghahanda na tumakas gamit ang isang mabilis na kano sa bungsuran ng bangka. Bitbit ang mga peking papeles ng pagbebenta ng lupa. Ngunit ang mga bangkero at mga tagalinis ng resort ay sama-samang nag-aklas. Ginamit nila ang kanilang mga maliliit na bangka upang harangan ang daan sa lawa, pinipigilan ang pagtakas ng matanda. Hindi kayo aalis nang wala si Nay Annalyn. Sigaw ng mga bangkero habang hawak ang kanilang mga sagwan. Napilitang gumalik si Doña Lourdes sa bulwagan ng resort, kung saan naroon si Carlo na pilit na pinapipirma ng kanyang mga abogado sa huling kasunduan. Sa sandaling yon, pumasok si Annalyn. Pilit na itinutulak ang wheelchair ni Victor. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay puno ng amoy ng asupre at tro ng bulkan. Ngunit mas matindi ang tensyon sa pagitan ng mga magkakaaway. Walang bentahan o kasal na magaganap na yon, Lord. Sigaw ni Annalyn. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng kapangyarihan. Inihagis niya ang lumang notebook ng mga transaksyon ng money laundering at ang di umano'y di kasal na kontrata sa ibabaw ng lamesa ng mga abogado. Nanlaki ang mga mata ni Doña Lourdes nang makita ang kanyang anak. Victor? Buhay ka? Si Victor, gamit ang kanyang huling lakas upang labanan ang natitirang epekto ng gamot, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Nanginginig ang kanyang mga binti,
Ngunit ang kanyang tingin kay Doña Lourdes ay puno ng matigas na katarungan. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinaharangan ang kanyang ina. Nay, sapat na ang kasamaan mo. Malamig na sabi ni Victor. Bawat salita niya ay tila kulog sa pandinig ng matanda. Alam ko ang ginawa mo sa akin 5 taon na ang nakalilipas sa lawa. Alam ko kung paano mo pinatay ang kapatid ko. Nang mabatid ni Doña Lourdes na nawala na sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang mukha ay napuno ng isang baliw na galit. Inilabas niya ang isang maliit na pilak na baril mula sa kanyang bag at itinutok ito ng direkta sa dibdib ni Victor. "Huwag mo akong hamunin, Victor!" hiyaw ng matanda. "Ang resort na ito ay akin. Hinding-hindi ko hahayaan na sirain ng isang walang kwentang anak ang aking imperyo." Bago pa man makakalabit ni Doña Lourdes ang baril, isang dambuhalang ugong ng pagsabog mula sa bulkan ng Taal ang yumanig sa buong lalawigan ng Batangas. Ang lupa ay marahas na nanginginig at ang kidlat ng bulkan ay tumama sa pangunahing makina ng kuryente ng resort. Ang lahat ng ilaw sa bulwagan ay biglang namatay. Ang buong resort ay nabalot ng kadiliman habang ang apoy ay nagsimulang kumalat sa kisame ng bulwagan dahil sa tiyap ng kuryente. Ang oras ng paghuhukom ng Taal ay tuluyan ng nagsimula. Ang kadiliman ng gabi ay tuluyan ng nilamon ng makapal at mainit na abong kulay abo ng nag-aalburotong bulkan ng Taal, habang ang pulang liwanag ng apoy sa kisame ng bulwagan ay nagbibigay ng nakatatakot na kulay sa takot ng mga tao. Ang mga sigaw ng mga turistang nakulong sa loob ng resort ay sumabay sa dagundong ng matitinding kidlat ng bulkan. "Carlo, gabayan mo ang mga tao patungo sa mga bangka sa Pampang! Bilisan niyo!" Sigaw ni Annalyn habang kinatakpan ang kanyang ilong ng basang duster. Si Carlo kasama ang mga matatapang na bangkero ay mabilis na inalalayan ang mga takot na turista patungo sa mga bangkang desagwan sa dalampasigan. Ang tubig ng lawa ay nag-aalboroto, lumilika ng matitinding alon na napapakita ng galit ng kalikasan habang ang tro at abo ay patuloy na bumabagsak na parang buhangin. Sa kabila ng kaguluhan at utos ng paglilikas ng buong barangay, hindi tumakas si Doña Lourdes. Sa tulong ng kanyang gintong baston, lihim siyang lumusot patungo sa madilim na silid arhibo ng opisina ng resort. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Kung masusunog ang buong resort dahil sa matitinding kidlat ng bulkan, maaari niyang sunugin ang mga ledgers at ang mga dokumento ng kanyang money laundering upang walang maiwang ebidensya ang batas pagkatapos ng sakuna. Kinuha niya ang 1 galon ng gasolina at sinimulang ibuhos ito sa ibabaw ng mga sako ng lumang dokumento ng pananalapi. Walang maiiwan, walang makakaalam. Bulong ng matanda sa dilim habang dahan-dahang sinisindihan ng posporo at itinapon ito sa sahig. Ngunit bago pa man makalabas si Doña Lourdes sa silid, isang dambuhalang lindol na may lakas ng naggangalit na taal ang yumanig sa buong gusali. Ang kisame ng opisina ay marahas na gumuho. Isang malaking tahilan ng kisame ang bumagsak, direktang tumama sa binti ng matanda at nagbaon sa kanya sa sahig ng silid arhibo. "Ah!" Napasigaw sa matinding sakit si Doña Lourdes, hindi makagalaw habang ang apoy na sinimulan niya ay mabilis na kumakalat sa kanyang palikid, nilalamon ang mga sako ng papel. Nang makita ni Annalyn ang makapal na usok na lumalabas mula sa opisina, batid niya na nandoon ang mga ledgers, ang tanging ebiden siya upang linisin ang kanyang pangalan at iligtas si Carlos sa mapanganib na kasunduan ng pagbebenta ng lupa. "Nay, Lord!" Sigaw ni Annalyn habang pilit na pumapasok sa nasusunog na opisina ng resort. "Nay, Annalyn, wag! Mapanganib po!" Sigaw ni Carlo na humahabol sa likod ng kanyang ina. Pumasok si Annalyn sa gitna ng nagliliyab na apoy at makapal na usok ng asido. Nakita niya ang kanyang biyana na nakabaon sa ilalim ng gumagsak na tahilan, ang mukha ay puno ng matinding takot sa kamatayan. Sa tabi nito, ang maliit na kahon ng mga ledgers ay malapit ng lamunin ng apoy. Sa kabila ko lahat ng sakit, ng sinyok na dinanas niya, at ang pagkakanulo ng matandang ito, hindi hinayaan ni Annalyn na mamatay si Lord sa loob ng apoy. Tinulungan siya ni Carlo na iangkat ang tahilan, at dahan-dahang inilabas ang matanda patungo sa labas.
Bago sila tuluyang lumabas, hinablot ni Annalyn ang kahon ng ebidensya at ang gintong, agimat na natanggal sa leeg ni Doña Lourdes sa gitna ng kaguluhan ng pagliligtas. Namhawakan ni Annalyn ang agimat. Naramdaman niya ang isang lihim na lock sa likod nito. Alam niya, sa loob ng agimat na ito, nakatago ang huling ebidensya ng gabi ng pagkawala ni Victor, 5 taon na ang nakalipas. Ang memory card ng kamera ng bangka na kinuha ni Doña Lourdes upang burahin ang katotohanan. Nang marating nila ang Pampang, ang ulan ng abo at apoy ng Taal, ay tuluyan ng nilamon ang buong resort. Sumakay sila sa huling bangka ni Mang Tasyo upang tumakas sa mas ligtas na bayan ng Tagaytay. Ngunit sa kanilang pag-atras sa gitna ng lawa, isang dambuhalang alon mula sa Taal ang humampas sa kano ni na Clarissa na kasalukuyang tumatakas sa malayo, nagpabaliktad nito sa gitna ng naglalakihang alon. Ang huling sigaw ng dusa ni Clarissa ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng lawa ng Taal, habang ang abo ay patuloy na bumubuo ng isang kabaong sa ibabaw ng tubig. Ang marahang ugong ng projector habang nagsisimulang i-play ang lumang video mula sa 5 taon na ang nakalilipas sa ibabaw ng lawa ng Taal ay bumasag sa nakatutulig na bulong-bulungan sa loob ng silid ng pagsisiyasat ng Korte Sibil sa evacuation center ng lalawigan ng Batangas. Ang bawat kislap ng ilaw nito sa puting pader ng gymnasium ay tila nagbabadya ng isang banal na paghuhukom. Ang silid-pulungan sa loob ng evacuation center ay mainit, puno ng amoy ng basang damit, asupre at tronang bulkan na patuloy na bumabagsak sa labas ng gusali. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Lourdes sa kanyang wheelchair, ang kanyang 2 binti ay may makapal na benda dahil sa mga sugat na natamo niya sa sunog sa opisina ng resort kagabi. Sa kanyang tapat ay nakatayo ang kanyang kilalang korporasyong abogado na si Abogado Santos, habang si Clarissa ay nakayuko sa isang tabi, naninginig sa kaba. Hukom, pakiusap po, dinggin ninyo ang aming panig. Mayaman at may kapangyarihan pa rin ang boses ni Abogado Santos, pilit na pinagtatakpan ng sitwasyon. Ang resort ay tuluyan ng nasira ng sakuna ng bulkan ng Taal. Ang lahat ng dokumentong dala ni Annalyn ay wala ng silbi dahil ang ari-arian ay selyado na ng pamahalaan para sa kaligtasan. Ang pondo at ang lupa ay dapat mapunta sa aking kliyente, si Doña Lourdes, upang maipagbili ng maayos. Umiyak na mahina si Doña Lourdes, nagkukunwaring nanghihina habang pilit na inaabot ang kamay ni Carlo. Carlo? Aking apo, pakiusap! Pirmahan mo na ang kasunduan ng pagbebenta ng lupa habang narito pa ang mga abogado ng korporasyon. Gawin mo ito para sa pamilya natin. Huwag mong pakinggan ang nanay mo. Nakatayo si Carlo sa pagitan ng kanyang lola at ng kanyang inang si Annalyn. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang panulat at ang kasunduan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Annalyn. Sa tabi ni Annalyn ay nakatayo si Victor, ang kanyang asawang dahan-dahan nang nagkakaroon ng linaw ang isip matapos tuluyang mawala ang epekto ng mga gamot sa anhedonia. Tumayo si Annalyn ng tuwid. Umarap siya sa hukom. Inilabas mula sa kanyang duster ang gintong agimat na natanggal sa leeg ni Doña Lourdes sa gitna ng sunog at binuksan ang lihim na lock nito upang ilabas ang isang maliit na memory card. Hukom! Malinaw at matatag ang boses ni Annalyn. Ang bawat salita ay may dalang tindi ng katarungan. Bago ninyo desisyonan ang pagbebenta ng lupa, nais ko pong ipakita ang ebiden siyang nakatago sa loob ng mismong kwintas ng proteksyon ni Doña Lourdes. Heto ang memory card mula sa kamera ng bangka na sinasabing lumubog 5 taon na ang nakalilipas. Natahimik ang buong bulwagan ng evacuation center nang ilagay ng technician ng korte ang maliit na card sa projector. Sa screen, ang buong bansa ay tila nakasaksi sa isang madilim na katotohanan. Ang video ay nagpakita ng gabi ng pagkawala ni Victor. Ang tubig ng lawa ng Taal ay nag-aalburoto sa ilalim ng bagyo. Nakita sa video sina Victor at Doña Lourdes na nag-aaway ng marahas sa loob ng bangka. Hindi ko pipirmahan ang mga kasunduan sa money laundering, Nay! Sigaw ni Victor sa video, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtutol.
Ginamit mo ang resort upang linisin ang maruruming pera ng mga politikong tiwali. Hindi ako papayag na madungisan ng aking pamilya. Sa tindi ng galit at takot na mabunyag ang kanyang ilegal na operasyon, marahas na itinulak ni Doña Lourdes ang kanyang sariling anak, palabas ng bangka patungo sa malalim at nag-aalburutong tubig ng lawa. Mabilis niyang pinaandar ang bangka palayo, iniwan si Victor na malunod sa gitna ng dilim. Ang buong gymnasium ng evacuation center ay napuno ng nakatutulig na bulong-bulungan at sigaw ng pagkagulat ng mga tao. Ang mukha ni Doña Lourdes ay tuluyan ng namutla. Ang kanyang nanginginig na labi ay hindi makabuo ng kahit isang salita upang ipagtanggol ang sarili. Napatitig si Carlo sa screen, ang mga luha ng matinding dusa ay dahan-dahang dumanak sa kanyang mga pisingi. Humarap siya kay Doña Lourdes, ang boses ay basag sa tindi ng sakit ng pagtataksil ng sarili nitong dugo. Lola? Hiyaw ni Carlo, pilit na pinupunit ang kasunduan ng pagbebenta ng lupa sa harap ng mga abogado ng korporasyon. Pinatay mo si tatay! Ginamit mo ako! Hinding-hindi ko dudungisan ang aking mga kamay sa maruruming salapi ng pamilyang ito. Pumukpok ng bundo ang hukom upang patamihikin ang karamihan. Matapos suriin ang mga dokumento ng money laundering na nakuha ni Annalyn sa loob ng compass box ng lumang bangka, ibinigay ng hukom ang huling paghuhukom. Ayon sa mga ebidensyang ipinakita, ang kasunduan ng pagbebenta ng lupa ay pinawawalang bisa dahil sa pandaraya at pamumuwersa, opisyal na pahayag ng hukom. Ang buong pagmamay-ari ng resort ay ibinabalik sa ilalim ng pangalan ni Annalyn de Cruz at Carlo de Cruz, ayon sa legal na testamento ni Victor de Cruz na napatunayang buhay at kasalukuyang nareto sa korte. Sa sandaling yon, ang daan-daang mga bangkero, tagalinis ng kwarto, at mga magsasaka ng resort na kasaluko, yan lumikas sa evacuation center ay sabay-sabay na tumayo at nagpalakpakan ng napakalakas. Ang kanilang mga sigaw ng "Mabuhay si Nay Annalyn" ay umalingaw-ngaw sa buong gymnasium. Nagbibigay ng init ng katarungan sa puso ng isag-inang matagal nang nagtiis ng dusa. Lumapit si Victor kay Annalyn, lumuhod sa harap ng kanyang wheelchair at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa ng may matinding pagsisisi. Annalyn, patawarin mo ako. Ginamit ko ang aking buhay sa kasinungalingan, ngunit narito ako ngayon upang baguhin ang lahat. Tiningnan siya ni Annalyn gamit ang kanyang mga mata na tuyo na ang luha ng dusa. Ang katarungan ng taal ay tuluyan ng sumikat sa kanilang buhay. Ang masayang tawanan at hiyawan ng mga bangkero at tagalinis ay umalingaw-ngaw sa tabing lawa ng taal habang marahang hinahila ang pulang tela upang ilantad ang bagong karatula ng resort. 3 buwan na ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang matinding pagputok ng bulkan at ang langit sa Batangas ay muling naging bughaw at malinis, malayo sa makapal na abong kulay abo na dating bumalot sa kanilang buhay. Nakatayo si Annalyn sa tapat ng bagong pintuan ng resort, suot ang kanyang simpleng kasuotan ng tagapamahala. Ang kanyang muka ay may bakas ng kapayapaan na matagal niyang hinangad sa loob ng maraming taon ng pagtitiis. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Victor. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair, bagamat gumagamit pa rin siya ng baston upang alalayan ang kanyang lakad. Ang kanyang mga mata ay malinaw na, malayo sa sumo ng mga gamot na dating nagpadilim sa kanyang wisyo. Ngunit may bakas ng matinding pagsisisi ang kanyang mukha habang nakatitig sa asawa. Inalis ni Annalyn ang kanyang lumang singsing sa kasal mula sa kanyang daliri at dahan-dahang inilagay ito sa palad ni Victor. Victor, ang pagpapatawad ay isang regalo na kailangan mong ibigay sa iyong sarili. Malumanay na wika ni Annalyn, ang kanyang boses ay tila huni ng ibon sa umaga. Ngunit ang ating kasal ay tuluyan ng nalunod kasama ng mga kasinungalingan ng nakaraan, hindi ko na maibabalik ang tiwalang matagal ng winasak. Tumingin si Victor sa singsing, at pagkatapos ay sa mga mata ni Annalyn. Tumango siya ng may pagtanggap at dahan-dahang nilagdaan ang papel ng pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Salamat, Annalyn. Bulong ni Victor habang pilit na pinupunasan ang kanyang luha. Babalik ako sa Mindoro upang magpagaling ng tuluyan. Gagawin ko ang lahat upang maging isang mabuting ama kay Carlo, kahit sa malayo.
Niyakap ni Victor si Carlo bago siya dahan-dahang naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan. Pinanood sila ni Annalyn ng may tahimik na pasasalamat, masaya na sa wakas ay malaya na silang dalawa mula sa sumpa ng pamilya de Cruz. Ang formal na paghantong ng kasakiman ni Doña Lourdes sa likod ng mga rehas ng bilangguan ay nagbigay ng huling katarungan sa buong komunidad. Sa tapat ng resort, nagtipon-tipon ang lahat ng mga manggagawa. Sa pangunguna ni Annalyn at Carlo, formal nilang pinutol ang pulang laso para sa pagbubukas ng Taal Bayanihan Cooperative Resort. Ang buong pagmamay-ari ng resort ay hinati ng pantay-pantay sa mga bangkero, tagalinis ng kuwarto, at mga kusinero na matagal nang nagsilbing kalasag ng kanyang pamilya. Ang espiritu ng bayanihan ay tuluyan ng naghari sa dalampasigan. Lumapit si Carlo kay Annalyn, hawak ang isang maliit na puno ng mangga. Magkasama nilang itinanim ang puno sa ibabaw ng lupang dati ay binalot ng makapal na tro ng bulkan, isang simbolo ng kanilang muling pagsilang mula sa abo. Nay, napakaganda ng lawa ngayon. Bulong ni Carlo habang nakaakbay sa kanyang ina. Oh, Carlo, at mas maganda ang ating kinabukasan. Sagot ni Annalyn habang nakangiti sa mga magsasaka at bangkerong masayang kumakaway sa kanila habang naghahanda ng mga bangka para sa mga unang turista. Nakatayo si Annalyn sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang duster ay nililipad ng bana at nahangin ng taal. Hindi na siya ang asawang nagparaya, hindi na siya ang konggata na dinala ng malas. Siya na si Annalyn, isang malayang ina, isang matatag na pinuno, at ang nag-iisang reyna ng kanyang sariling danggal. Ang bagong bukang liwayway ay tuluyan ng sumikat sa lawa ng Taal, nagpapakita ng luntian at mapayapang bukas.